الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعمله في الدارين. باب في الحقيقة والمجاز. Bab ang salitang hakiki at salitang majazi. Parang gusto niyang isaad. Dito ka dito. O to, alalaman na pa ito to. Halika, halika. Abi na. Sit down lang. Pagkatapos natin pag-aralan yung tungkol sa kalam, hinati niya ang kalam sa muhmal at saka mustamal. Yung muhmal, yun yung salita. Salita din, pero walang maksud, walang layunin. Pangalawa, yung mustamal, yun yung salita. Salita din, pero may maksud. Na doon nakapokus ang ating pag-aaral. Kasi yung salitang walang maksud na magsasayang ka lang ng oras. Salitang walang maksud na magsasayang ka lang ng oras. Kasama sa mga walang maksud na salita ay yung kasinungalingan, at saka yung pangungutya, pangmamaliit ng tao, pagchichismis, na ginani mga katiruatin na bunit mga pakay. Kapakundog ka doon sa syariya. Kumbaga na yung kasinungalingan na yun na salita, na daw ba niyan pakinabang sigo syar. Syar inada, walang kakabuluhan. So ngayon ang tinatalakay niya ay tungkol sa kalam na mustaqal. Pagkatapos doon, hinati niya yung kalam sa tatlo. Merong tinatawag na isip, merong tinatawag na fi'il, merong tinatawag na hal. Yun yung mga kalam na mustaqal. Pero lahat ng mustaqal na yun, na merong tinatawag na hakiki at merong tinatawag na majazi. Yan kanito. Anap kebetulan sa hakiki, anap kebetulan sa majazi. Tingnan natin. Sabi niya, babon fil haqiqati wal majaz. Ito ay mas'ala issue tungkol sa hakiki at saka sa majazi. Wal kalamul mufidu at ang kalam na mufid, kalam na may maksud, kalam na may antap, na yan qasimu ila haqiqatin wa majazin. Hinati-hati sa hakiki at saka sa majazin. Biyagi sa hakiki, biyagi sa majazin. Kung titingnan natin dito, sabi niya sa baba, sabi niya, merong yung hakiki, watan qasimu al-haqiqatu ila salasati aqsam. Samutan number 1. Hinati-hati yung hakiki sa tatlong klase, tatlong hati. Unang-una, lugawiyatin, yani haqiqah lugawiyah. Ito na yung mana haqiqah lugawiyah. Mamaya ibibigay niya yung halimbawa. Pangalawa, wasyar'iyatin, kapya. Hoy! Kaya pinasa mga kitabanan. Tuwang kaong banaw na nakitab, ginambula bisan, bukuhan nga ba ng kitabanan? Ano suhangin yun? Siya, dapat na siya matiya, gumakapaparo. Wala tayong magagawa. May pinasa, may mga buwan. Kung sugulpin ka, out pa. Gina na may tumahangin. Sit down! Bawa na yung pagano. Wah! Yan ang mapinya, pinabuang kamala. Alis! Alis!
What ano sa... Sit down, sit down. Sit down. Ini. Ya, pagkapas kami yan. Tingnan nyo. Hakiki na tatlong klase. Hakiki, hakika, lugawiya. Siguluwa. Ano ang katotohanan ng isang salita sa luga? Wa syar'iyya, yani hakikatun syar'iyya. Wa urfiya at saka hakika urfiya. Tingnan natin may katatasan. Fal-ula na yung una, murad dito lugawiya, hakika lugawiya. Ayan murad yan siin na lugawiya. Kal-asad. Laban na to? Para katulad ng asad, katulad ng leon. Lagi dulayon, katulad ng leon. Kung naalala ninyo sa matik noon, minsan na maiintindihan mo yung isang bagay dahil sa pagbigay ng halimbawa, yu'rafu syai'in bitamthili. Ang gusto niya sa atin, ilahad o kaya ihayag yung kahulugan ng hakika lugawiya na ating. Kal-asad, sabi niya, katulad sabi niya ng asad, tulad ng layon. Al-musta'mali, layon na ginagamit siya fil hayawan al-muftarisi, sa hayop na muftaris, sa hayop na mabangis. Nafahuwa na siya na hayawan al-muftaris na hakikatun lugawiya. Hakika lugawi, hakiki, ginanin normal yan si kubasa. Pag sinabi mong asad na alam mo na yung hayop na yun na mabangis. Wasaniyatu, at yung ikalawa yung hakikat syar'iyah na kaswalati, halimbawa ng sambayan. Sambayan, pag binigkas mo, upang makabalusan magyang may sambayan, na al-mustaqbal, na ginagamit itong as-sala, o kaya ang ibig sabihin ng pagbigkas mo ng as-sala, na fil aqwali wal af'ali al-makhsusati, sa mga salita o mga gawa na eksklusif. Katawan na to, normal na to, naging hakika syar'iyah. Na fahiya na siya na as-sala na hakikatun hakiki, salitang na hakika, inda ahli syar'i, sa mga ahli syar'i. Basta balos nagyang may sambayang automatic, ipitwad sa hakika syar'iyah. Ayan yung itero, nagyang may syar'i. At nga syar'i, syar'i. So agama, so Allah, itero na yung nagyang mutwa ng karupo, kasudyod, kasalam, abatiya sa patiya, asudsuan utala yung mituon sa yun na yung tinatawag na sambay. Na ang tumawag doon, nag-iit na siya. Nag-iit na may agam. Hakika siya. Pero ano pala ang hakika lugawi ng sambayan? Dua. As-salatu lugatan at dua. Alis. Wasalisatu, ikatlo. Ikatlo, nakismanihin natin sa dalawa. Ginadso urfiyo. Urfiya. Kasi merong urfiya am, merong urfiya khas. Ulog ka, ulog! Mga pansin na? Niya kuha ka niya. Wag. Alis. Sit down. Wag lang. Sit down lang. Sit down. Sit down.
Kaya pasangan na duwag mga klase. Dalawang bagay na naman yung hakika or urfiya. No, unang-una, urfiyatun ma'amatun. No, hakika urfiya na pang-umom. Pang-umom mo pa man ang laganap. Paano? Biangkan al-lafdu. Biangkan al-lafdu. No, sa larawan na kana lafdu ang lagay ng salita na nukila nilipat min ma'nahul asli mula sa kahulugan niya na original. So nimanda niya na asli, no, nilipat galing daw sa ma'na asli ila ma'nan akhara tungo sa ma'na na iba, no, ma'rufin na kilala inda jami'in natiqina bil arabiyyati sa lahat ng nagsasalita ng bahasa Arab. Sana halimbawa ng urfiya apa, tulad halimbawa ng dabba. Kadabba sabi niya. Dabba. Al-mustaqmalati na ginagamit siya na dabba fi dawatil arba. Yun ang nadabba na yung pakasaliran naman na lahat ng gumagapang sa lupa. Yun ang original yan na naman. Pero, no, pag nagsasalita ka ng Arab na gumiraw ka adabba, na it means to say na ito yung apat ang gulong. Apat ang paa aking nagugulong. Hayop na apat ang paa. Gitiminipin yan. Pero, kung titingnan mo originally, ay ang original term bagang adabba na lahat ng gumagapang sa lupa. Pati yung, ano ba yun? Pati yung layupan na. So layupan na piray ay, pwede patpat. Ibagotos lutoy ay. Di ano? Yung langga, mila ng paa ng langga. Pero, yun ang asa-asal na kahulugan. Pero pag ikaw ay Arabo, na pag sinabi sa yung dabba, na ayan na pulalabuyan na pamikiran yan na, yung merong apat na paa. Ba'da ang kanat tustaqbalu fi kulli ma yatibbu al-ard. Pagkatapos, na kanat ang lagay niya na adaba na tustaqbalu, ginagamit siya na adaba fi kulli ma yatibbu al-ard, sa lahat ng gumagapang sa lupa. Ito man ipakasalyan na naman. Original na kahulugan niya. Sa lahat ng gumagapang sa lupa. Pero naging umum na, naging pangkalahatan na, naging laganap na miya kilala ayaw sa dabba na yung para sa apat ang paa. Wa urfiyatun khasatun. Pangalawa ng urfiyah khasa. Iba na urfiyah khasa. Ano ba itong urfiyah khasa? Biangkan al-lafdu na yung salita, ang lagay ng salita na nukila, nilipat siya min ma'nahul asli mula sa original na kahulugan niya ila ma'nan ma'rufin tungo sa kahulugang ma'ruf, kilala, pero an qawmin mula sa kaum na maksus. An qawmin maksusin mula sa isang kaum na maksus. Parang sirang tanong na lagi ng istilahan. Istilah namin to ay yung urfiya khasa nag-isu istilah. Ang istilah ng mga murid sa payatas kay Muhammad Nur ng balong. Ariyo. Andun ni Sheldon. Asan? Di ba dumarating? Bakit di ba? Nung di mo alam. Kapitbahay lang kayo, di mo alam. Yang mana itu? Dia ada urfiyah khasa. Kita ni betulan sa sirkan na urf. Gina lagi uruf pamir. Yan ang pagkilala namin kay Balong doon. Nagiti man ako, nagiti man na istilah. Sa madaling salita, nagyang yang urfiyah khasa na ginanso istilah. Yan. Khusus ma'am. Yung hindi taga rito na nilang katawan. Sana halimbawa, kalfi'li, halimbawa ng fi'il al-mustaqbali na ginagamit indan nahwiyin sa mga ulama ng nahw.
Ginagamit mustakmal fil lafzi, tamlok si mustakmal fil lafzi sa salita alladhina dalla nagsasaad ala hadasin ng galaw o kilos fi zamanin muayyanin, no, sa eksklusibong panahon. Na paaslul fi'li ay paaslu ma'nal fi'li, na ang asal na kahulugan ng fi'il na mutlaqul hadasi, basta lang trabaho. Ay ang pakasal ang ma'naw fi'il, iti-pipiri naman na basta lang trabaho. Walakin nahu, ngunit katotohan, walakin nahu, ngunit siya na fi'il, na nukila, nilipat siya. Nilipat siya na fi'il, inda nahuyin sa pananaw ng mga nahu, fakat lamang ay duna kayo. Fakat ay duna kayo. Nilipat nila ilal ma'nal madkur, tungo sa makna na madkur. Ano yung makna na madkur? Yung mustakmal siya sa pananaw ng mga naho fi hadasin ala hadasin fi zamanin muayyan. Giti mana niyan si Koko. May bali mabuo po. Naging tawag dito na naging orfi khasa. Pamana istila ho po. May bali istila. Kasi sa atin kasi, pag sinabi mong PL, nasa mga naho, alam na nila. Sa SARP, alam na nila. Pero, no, yung hindi nakapag-aral ng naho, hindi nakapag-aral ng SARP na alam, kaya katawiran sa kaya ngaya PL na lalabog. Nari, mafia lokalyaw. Ana Abnel Bay. Anong ginagawa mo ngayong araw? Papatay ako ng bahay. Napamagagito na sisa na unang tago. Hindi tama yun. Pero papatayo ng bahay, kapag niya galumbagan ako, yung PL nila na nagpapatayo ng bahay, hindi. Ang PL nila na sutasari, papala-pala-palo. Yun yung tinatawag na orfiya khasa. Yung ano yun? Tapos, wayan pasibul majazu aitan ila salasati aksab. No, hinati-hati rin yung majaz sa tatlong klase. Ano din yung itong salita na kuwan? Tawag dito, itong salita na hakiki. Ariyo, na minsan merong majazi, minsan manda. Nabanggit ko na kahapon, ha? Iginagawa na yung isang salita na meron siyang majazi. Pero, no, yung iba naman nawala. Nabalang. Hindi lahat ng salita na majazi. Katulad ibinigay niya halimbawa yung lalaki. Yung lalaki na sa pagkakaalam ko na wala pa siyang kalimah majazi. Dapat na majazi. Anak, may kapuro na. Kuya sira, pagila yang akan maulog. Wow! Distro bukan. Nilita ko ng dataman ni kuguganyan. Halalay nga po. Mata ang panigin. Nah, serius kayak bener. Alis. Hai. Berbiapa nih? Alika. Dah. Alika. Alika. Wayanqasimul majazu aidan ila salasati aqsam. At hinati-hati ang majaz sa tatlong klase. Lugawiyyin, wa syar'iyyin, wa urfiyyin. Natemibal sa mga majaz. Sinong gumawa? Di sila rin mga Arab. Tulad sa atin, ang mga Tagalog, tunay batutan ng manok. No, pero sa atin, na meron ding majaz. Siguro ba sa tanong natin, mabuha majaz yun pa. Pagkatapos, na yung manok na yun, nang nagkaroon na ng kahulugan na majaz sa atin.
na pwedeng sabihin natin na mimboloy ako ang pagsabi natin na manok kaya kaulugan niya na pambat. Kaya ba ito tangan.